Okay, hello everyone. Good afternoon or good day po sa inyong lahat. So this is the continuation po of our Entrepreneur Masterclass program. So module 2 na po tayo ngayon. So meron po tayong apat na subtopics for module 2. So i-discuss ko po ngayon ang module 1, 2.1. So, yun nga po, ang ating magiging discussion for today is all about the business transaction and their analysis. But before po tayong mag-discuss about the business transaction and their analysis, we will be discussing po muna yung steps in accounting cycle. So, meron po tayong 9. Una, we need to identify and analyze. And then the second one is journalizing. Third is posting. Fourth is an adjusted trial balance. And the fifth one is adjusting entries. And then the next one is uh the next step is an adjusted trial balance, financial statement, closing entries, and post-closing trial balance. So now, yung magiging focus po ng discussion natin is to identify and analyze the transaction and events. So, ibig sabihin po, i-identify natin, i-analyze natin yung mga different transactions na meron yung ating business. Kasi 'di ba, sabi po natin in the past discussion, meron po tayong tinatawag na separate entity. Or yung separation nga po na ibig sabihin, yung dapat lang pong nire-record natin sa book of accounts natin or sa libro natin ay yung mga transaction na involved po sa ating business. So, ibig sabihin nga po, yung mga, kunwari, kayo po ay kumuha or meron kayong pera na personal. So, it is not a business transaction. Yun po ay tinatawag natin na personal transaction natin kasi nga po, ayun po ay pera natin or hindi po involved yung ating business. Okay? So, dito po, ano po ba pag sinabing accountable events? Sabi natin, only accountable events are recorded. So, yung accountable events po na sinasabi natin, ito po yung nakakaapekto sa asset, sa liability, sa equity, income, at expenses ng ating business. Ano po ba pag sinabi nating asset? Pag sinabi po nating asset, ito po yung mga ari-arian na meron tayo. Yung mga equipment, lupa, mga property. Yun po yung tinatawag natin na asset. Yung liability naman po, ito po yung mga utang ng ating business. Yung equity naman po, dito po papasok yung capital. Yung capital na nilagay natin para po sa ating business. And then, papasok din dito po si income. Pag sinabi po nating income, ito po yung sales or yung revenue, yung kita na meron po yung isang organization. And then yung expenses naman po, ito po yung mga pinagkakagastusan or yung gastos po ng ating business. So tandaan po natin, ang nire-record lang po natin ay yung mga accountable events. Na yung accountable events nga po na ito po yung nakakaapekto sa asset, sa liability, equity, income, or expenses ng ating business. Ibig sabihin po, kung hindi po nakakaapekto sa limang yon, hindi po natin siya mako-considered as accountable events. Ano po yung mga example natin? Una po, sa tingin po ninyo, yung sales revenue, ire-record po ba natin siya as accountable events? Kasi sabi po, di ba natin kanina, ang nire-record lang po natin ay yung mga accountable events. So dito po, sales revenue, ito po ay kita. Kita ng isang or kita natin, for example, sa ating product or sa ating services. So, di ba, ire-record po natin siya. Bakit po? Ito po ay nakaapekto sa pagdagdag po ng ating income. Ibig sabihin, nadagdagan po ang ating income, ire-record po natin siya as accountable events. Okay? Next po tayo, purchase of inventory. Ano po ba pag sinabing inventory? Pag sinabi po nating inventory, ito po yung mga raw materials na ginagamit natin para po sa ating business. For example, meron po kayong coffee shop. So, yung tinutukoy po natin ditong inventory, for example, bumili tayo ng kape.
kape na stock natin para po makapaggawa tayo ng mga different coffee drinks. So in that case, it is considered as inventory po ng inyong business. So sa tingin po ninyo, ire-record po ba natin to sa libro natin or hindi? So ire-record po natin siya. Bakit po? Ang inventory po ay part ng ating asset. So, ibig sabihin, di ba, sabi po natin, yung mga nire-record natin ay yung mga accountable events. So, in that case, we should record po the inventory sa ating, doon sa ating libro. Okay? Next po tayo, payment of salaries. Ano po ba ang payment of salary? Ibig sabihin, for example, meron po kayong tatlong empleyado. Tatlong empleyado pinasahod po ninyo. Kung pinasahod natin sila, ibig sabihin, madadagdagan po yung expenses ng ating business. So, kasama po ba siya? Ire-record po ba natin siya as accountable events? Ire-record po natin siya. Kasi po apektuhan po ang ating expenses. So, ibig sabihin, kung naapektuhan ng expenses natin, it is an accountable events. Okay? Next po tayo. Ang next natin is hiring of new employees. Ibig sabihin, nag-hire tayo ng employees natin. So, sa tingin po natin, accountable events po ba siya? So, hindi po siya accountable events. It doesn't affect the asset, the liability, the expenses, and the income. So, in that case, hindi po natin siya i-record. It is not part of the accountable events. Okay? Next po tayo, receiving a customer inquiry. For example, meron sa inyo pong business. 'Di ba po, meron pong mga customer na nag-inquire. 'Di ba po hindi naman po nakakaapekto yun sa ating asset, sa ating liability, sa ating equity, sa income at sa expenses. So sa tingin po natin, i-record po ba natin siya as accountable events? So, hindi po natin siya dapat i-record. Kasi nga po, it doesn't affect the asset, the liabilities, the equity, the expenses, and the income. Kasi nag-inquire lang naman siya, nagtanong lang naman siya. Wala naman siyang involved na money. So, in that case, hindi po natin siya i-record. Okay? And then, next po, signing of sales contract. For example, meron kayong supplier. Kayo po ay nag-agree na magiging supplier nyo siya for 2 years. So in that case, sa tingin po natin, siya po ba ay accountable events or hindi? So, di ba hindi po? Kasi hindi naman po siya nakaapekto sa ating asset, sa ating liability, sa ating equity, sa income, at saka sa ating expenses. So, hindi po natin siya dapat i-record. Kasi ang sabi nga po natin, ang dapat lang nating i-record ay ang mga accountable events. Sabihin po yung nakakaapekto po sa assets, sa liability, sa equity, sa income, at saka po sa expenses. Okay? So, next po tayo. Sabi natin, accountable events are normally identified from sources documents. So, ano po ba yung mga sources documents na tinutukoy po natin dito? So, dito nga po, it involves yung una, sales invoice. Ano po ba pag sinabi nating sales invoice? For example po, tayo po ay nakabenta. Nakabenta tayo ng 100 pieces na ensaymada. Sabi natin ay i-issuehan po natin siya ng invoice. So, yun po yung tinatawag natin na sales invoice. Pag meron tayong sales, bibigyan po natin sila ng sales invoice. Okay? Ang next po natin ay official receipt. Pag sinabi po nating official receipt, for example, yung 100 pieces na ensaymada, nabayaran na po siya. Nabayaran ng cash. So, mag-i-issue po tayo ng official receipt. So, yung official receipt po na ito po yung katunayan na bayad na po tayo doon sa ating ensaymada. So, ibig sabihin lang po, di ba, ito, pwede nating magamit to as source document para ma-record natin yung accountable events natin. Bakit? Di ba, yung atin pong benta, ano yung naapektuhan niya? Di ba, nag-i-increase po yung ating income. So, that's why it is considered as accountable events. Yung ating pagre-record ng ating mga official receipt at ng ating sales invoice. Okay? Next po tayo, delivery receipt. Pag sinabi naman po nating delivery receipt,
Ito po yung resibong binibigay natin. Once na, for example, magdi-deliver tayo ng ating goods or ng ating services. So, di ba, doon po, ito po yung binibigay natin na mga resibo. For example, tayo ay bumili kay Abenson ng ref. So, bumili tayo kay Abenson ng ref. And then, pinadeliver natin. So, yung ibibigay po sa ating resibo doon ay delivery receipt. Ibig sabihin, na dineliver po nila in good condition yung ating mga products, yung ating mga services na inavail sa kanila. Okay? And then, the last one ay purchase order. Ano po ba yung tinatawag natin na purchase order? For example po, tayo ay magre-request ng goods or services. So, yung una po nating ibibigay or ating unang i-request ay saan tayo ano yung i-fill out natin na i-fill out natin na form. Yun po yung purchase order. Ibig sabihin, nagre-request po tayo na magkameron ng ganitong goods or ng services in that particular business. So, yun po yung tinatawag natin na purchase order. So, tandaan lang po natin, we have different types of source document. Yung una ay sales invoice, wherein ginagamit nga po natin pag tayo po ay may mga different na benta. For example nga po yung ensaymada. So, ibig sabihin, i-record po natin siya as sales. And then, pag official receipt naman po, pag nabayaran na, ng ating mga customer, yung atin pong mga nabenta. And then, the delivery receipt, ito yung ginagamit natin pag tayo po ay mag-deliver ng mga goods and services. And then, the next one ay purchase order. Ginagamit naman po natin to once na tayo ay magre-request ng mga different product or different services towards to our customer. Okay? So, yun lang po yung mga different type of source documents. And then the next one ay type of events. So we have to po, meron po tayong dalawang events. Yung una po ay internal events. Pag sinabi po nating internal events, ito po yung mga events na hindi po involve yung external party. Ano po ba yung tinatawag natin na external party? Ito po yung mga ito po yung mga ito po yung mga ah anong tawag dito? Yung mga nasa labas po, yung walang direct relationship towards to our organization. Kasi yung mga internal po, ito po yung mga employees, the managers, the supervisor. So, ibig sabihin, kunwari po, tayo ay nag-hire. Nag-hire ng employee. So, ibig sabihin po, tayo po ay hindi involved yung external party natin. Pag external events naman po, ito po yung mga transactions natin na involved po ang business and another external party. Ano po yung mga example natin? For example, tayo po ay nagbayad towards to our customer, towards to our supplier. So, 'di ba, it involves the external party. So, tinatawag po siyang external events kasi nga po, involved po yung external party. And then, for example, nakatanggap tayo ng income sa ating mga customer. So, in that case, it is considered as external events. So, tandaan lang po natin, pag internal events, hindi po involved ang mga external party natin. Ibig sabihin, yung mga external stakeholders natin na wala pong direct relationship towards to our organization. And then yung external events naman po, involved po dito yung mga external party natin. Okay? So yun lang naman po for this module. So if you have any questions or clarifications po, mag-message lang po kayo sa ating group chat or dun sa ating Google Classroom, mag-response naman po kami if meron po kayong hindi naintindihan sa Module 2.1. But I'll be discussing din po yung Module 2.2 in a bit lang po. Thank you so much. Yun lang po.